Tila dinuduyan ang mga istanteng yan sa loob ng isang tindahan sa Tokyo, Japan. Ang ilang produkto nahulog sa sahig sa pagyanig. Ayon sa Japan Meteorological Agency, tumama ang magnitude 5.9 na lindol kaninang madaling araw. Naitala ang epicenter sa Ibaraki Prefecture, malapit sa Tokyo. Hindi bababa sa 37 ang naiulat na sugatan. Sinusubukan pa namin alamin kung may Pilipinong nasugatan sa lindol. Bukas po, inaasang papasok sa Philippine Area of Responsibility ang bagyong may international name na Saudel. Ayon sa Pag-asa, huling namataan sa layong 1,950 kilometers east ng extreme northern Luzon at pagpasok ng PAR, tatawagin ito sa local name na Obet. Ayon sa Pag-asa, posible ito maging isang super typhoon at palalakasin ng habagat. Binabantayan din ng Pag-asa isa pang bagyo na namataan sa layong 1,265 kilometers east ng southeastern Luzon. Ayon sa Pag-asa, mababa ang tsansa na pumasok ito sa PAR. Sinusundan nito ang kilos ng bagyong Saudel, kaya ang sabi po ng Pag-asa, posible rin itong pumasok ng PAR pagkatapos ng bagyong Saudel. Ang pangatlong bagyo na binabantayan sa labas ng PAR, ang bagyong Gaynari na dating bagyong Neneng. Huli itong namataan sa layong 520 kilometers north ng Itbayat, Batanes. Mababa naman ang chance nitong mag-re-entry sa PAR ayon sa Pag-asa. Sa rainfall forecast ng Metro Weather, posible ang light to heavy rains sa malaking bahagi ng Luzon bukas ng hapon hanggang gabi. At may chance naman ng light to moderate rains sa Guimaras, Cebu, Negros Occidental at Bohol. Light to moderate rains din ang posibleng maranasan bukas sa Misamis Occidental, Cotabato, Bukidnon at Surigao del Sur. Mataas din ang chance ng ulanin bukas ang Metro Manila mula umaga hanggang gabi. Sa halip na proteksyon, perwisyo ang dulot ng isang flood control project sa Sablayan, Occidental Mindoro na nasira agad matapos ang isang taon lang. Bukod kasi sa baha, humalo sa ilog at mga palayan ang mga buhangin mula sa infrastruktura nang hindi umano tinapos ng kontraktor. Ang sitwasyon doon sa live na pagtutok ni JP Soriano. JP. Kaya nga, Ivan, ang pakiramdam ng mga residenteng nakausap natin mula sa Barangay Tagumpay sa bayan ng Sablayan sa Occidental Mindoro ay binigo sila ng gobyerno. Ito nga'y matapos mawasak ang ilang flood control projects na ginawa sa bayan na ang purpose sana ay pigilan ng pagpasok ng tubig mula sa ilog sa kanilang barangay pero nasira at hindi natupad. Pabugso-bugso pa rin ang ulan sa malaking bahagi ng Barangay Tagumpay sa bayan ng Sablayan, Occidental Mindoro ngayong araw. Kaya kabado ang mga residente at mga opisyal ng barangay, lalo't may bagyo na namang posibleng magpatindi sa habagat. Lubog sa baha ang barangay noong isang linggo matapos mawasak ang flood control project na ito ng Department of Public Works and Highway o DPWH. Wala ang project marker nito sa lugar. Sabi ng barangay, ang SunWest Corporation na umano'y kay dating Congressman Zaldico ang kontraktor ng proyekto. Mga kapuso, last week, August 18 at August 19, sa kasagsagan ho ng napakalakas at mataas na volume ng ulan sa malaking bahagi ng Luzon, bigla pong nahati sa gitna ang isang malaking bahagi ng flood control project na ito ng DPWH at aabot po sa 300 to 500 meters ang naputol, dahilan para mas lalo pong naapektuhan ng baha ang mga taga-barangay Tagumpay. Mga buhangin na pundasyon ng nasirang flood control project ang humalo sa tubig ng ilog at humalo sa ekta-ektaryang palayan. Ayon sa Barangay Tagumpay, sa tingin nila'y binigo sila ng pangako ng DPWH District Engineers noon na ito na ang magpapahinto ng baha sa kanila. Isang taon matapos maumpisahan ang proyekto noong 2025, nasira na ang ilang bahagi nito. Umabot naman po tayo sa punto ng 2026, taon 2026, yan na naman po ang naging problema. Nakita ho ninyo yung mga depekto nung ginawa nila dahil napag-iwanan na ho nila, hindi na kumpleto ng contractor yung project, ay lalong lumaki ho ang pinsala. Nang bumigay ang pundasyon ng flood control project, bumungad sa kanila ang tunay na kalidad ng materyales ng proyekto. Noong una kasi sila, may mga substandard na bakal din dyan. So nung ni-repair nila, mas maganda na yung ginawa. Ang kaso, naiwanan naman po nila, hindi na ituloy-tuloy ni SunWest, yun, nagsimula. Sino po nagsabing substandard? May nakita ho kasi kami dyan na mga maliliit na bakal. Kaya sabi namin, substandards pala. Kung hindi nagiba, ay hindi namin nakita. Pangamba ngayon ng mga residente,
paano na kung muling mag-uulan? Wala na kaming matatakbuhan kundi talagang ang barangay proper po namin, baha na ho talaga yan. Sinusubukan pa ng GMA News na makuha ang panig ng SunWest Incorporated at DPWH pero wala pa silang tugon sa ngayon. At Ivan, may isang oras mula doon sa Barangay Tagumpay. Narating po natin ngayon ang Barangay Claudio Salgado kung saan isa pa palang flood control project ang nawasak din itong habagat. Sa likuran ko yung river wall, makikita nyo, nahati po yan at nagkahiwa-hiwalay. Naging dahilan po ng matinding pagbaha sa barangay. At ngayon po, narito rin po yung ilang barangay officials na meron po silang hinahanap na kanilang kabarangay na inagos po ng ilog sa kasagsagan ng baha. At yan muna ang latest. Balik muna sa iyo, Ivan. Ingat, maraming salamat, JP Soriano. Ayon naman po kay Department of Public Works and Highways, patuloy ang pag-audit nila sa mga namamonitor na nasirang flood control projects. Pero titiyakin nilang aayusin ang mga ito.